Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sasagutin ko lamang po yung ilang mga importanteng komento po sa aking mga vlogs. Marami po ito pero ilan lang yung pinili ko. Tulad po nitong comment po ni Frederick, ito, 23 TV. Sir Rans, tanong po ako, paano po panahon ng tag-ulan? Inabot ka ng malakas ng ulan sa kalsada. Gamit mo ang EV car. Pwede po ba isulong sa baha? Paano? Ano po kadalasan masisira? Po ba pag basa battery at wirings? Salamat po, God bless. At yung susunod naman po mula po kay Birhenio Abrigana. Ligtas kaya sa baha, Karandi? Si Edgar Roquia. Delikado pala yan sa tag-ulan at rough road. Hump nga lang, nasayad na. Ito po mga kapatid, kung talagang malakas na malakas ang ulan, at inabot ka, nadala-dala mo ang iyong electric vehicle, hindi naman masisira yung electric vehicle at hindi ka rin naman mag-ground. Selyado po ang mga baterya niyan at waterproof po itong mga batteries po ng mga electric vehicles. Pero kung ang tanong po ay ilulusong mo ba sa baha ang iyong electric vehicle, kahit naman combustion na engine na sasakyan, hindi mo gagawin na ilusong sa baha. Lalo na't yan ay lampas bewang mo, talagang isasakripisyo mo ang sasakyan mo, pati ang buhay mo. Kung gutter deep naman, kayang-kaya po yan ng mga electric vehicle dahil nga po, ang mga baterya po nito ay selyado. Hindi yan basta-basta pinapasok ng tubig. Kung mga ulan lamang na malalakas o kahit sabihin mo pang bagyo, kaya lang kasi pag bagyo, sino ba naman ang babiyahe ng sasakyan nila kung yan ay sedan na electric vehicle or kahit pa yung internal combustion engine ng mga sasakyan, sino ba naman ang babiyahe kung talagang malakas na malakas ang bagyo? Siguro ang sinasabi nung ilan dito na nag-comment ay paano nga kung matapat ka na mayroong malakas na ulan o sabihin mo pang bagyo, masisira ba yung mga electric vehicle? Hindi po sila masisira. Yung baterya po niyan, hindi yan basta-basta pinapasok ng tubig. At mas delikado pa po mga kapatid, yung mga internal combustion engine na kapag kakotse ang dala mo at hanggang tuhod o sabihin mo hanggang hita ang tubig na lulusungin mo, mas delikado po yun dahil mayroong tambucho yan na pwedeng pasukin ng tubig kung sakaling mag-stall ka na, yung huminto ka na doon, namatay ang makina mo, or pwede ring makahigop ng tubig mula po doon sa intake manifold. Yun yung mga design po ng mga Toyota Wigo, pati yung mga Avanza, na kapag malakas na malakas talaga ang ulan, nag-overflow doon sa harapan, sa may hood, yung tubig, at pumapasok doon sa loob, nahihigop ngayon ng intake manifold. At yun ay delikado. Marami na po kaming nagawang ganyan, nababaluktot ang kanilang connecting rod dahil nga po nakakahigop ng tubig. Kung tutuusin, mas safe pa po itong mga electric vehicles po na ito kung ang pag-uusapan nga lamang po talaga ay yung mga gutter deep na baha na yan or mga hanggang tuhod na baha. Pero kung ako po masusunod mga kapatid, hindi ko po irerekomenda na ilusong nyo po sa baha ang inyong electric vehicle kahit pa internal combustion engine yan. Wag nyo pong lumusong kayo sa baha lalo pat hindi mo kabisado yung kalsada. May mga kalsada na lumalalim habang ikaw ay umaabante, hindi mo nga kabisado, papalalim pala yun, kaya nga yung nagkabaha catch basin yun Tapos siyempre sa bukana nun, mababaw lang yun, nakikita mo yung bangketa, gutter deep lang, pero ang problema doon, habang umaabante ka na hindi ka na talaga makaka-atras, kapag bahaga niyan, hindi ka na makaka-atras. Kahit nga mag-U-turn, mahirapan ka dahil nandoon sa bandang gitna yung malalim. Hindi ka na makaka-atras, ayan, malulubog ka dyan. At kapag ka nalubog ang iyong sasakyan, ang preno, magkakaroon ng problema, ang transmission, mapapasok ng tubig, ang alternator mo, ang starter mo, lahat yan pwedeng pasukin ng tubig yan, pati yung makina mo. Mas maraming madadamage sa mga internal combustion engine kumpara sa mga electric vehicles. Kasi ito namang mga pyesa ng electric vehicles, no? Yung mga modules niyan, pati yung baterya niyan, selyado po lahat yan. Kaya wag po kayong bibili ng electric vehicles na pipitsugin, sabihin na natin gano'n. Dapat pipiliin nyo rin po ang mga electric vehicles na bibili ninyo. Alam niyo mga kapatid, walang nagmamalasakit sa kanyang sasakyan. Ang ilulusong niya sa baha, ang kanyang sasakyan. Marami na po kaming nagawa dito, mga flooded na mga sasakyan. Meron nga akong vlog, no, yung expander na nasa ibang bansa yung may-ari. Nalusong yung kanyang sasakyan. Siya naman ang may dala. Nalusong ang sasakyan niya sa baha. Hindi niya inaakala na magiging malalim pala. Kasi sa umpisa naman ay mababaw pa. Nagtry siya, no, na ilusong, baka naman makaabante, makalampas siya sa baha. Hindi siya nakalampas. No?
nakahigop ng tubig yung kanyang makina at yun nga po, in-overhaul po namin dito sa Autoruns. At ang masaklap doon, hindi na po yun pinayagan pa ng insurance na ma-insured pa. Para sa kanila, yun ay write-off na. Pinagawa pa rin dito sa amin yan, in-overhaul namin sa kasa kasi napakamahal, palit makina po sa kasa. Kung talagang ilalaban pa ng may-ari yung kaso na yon sa insurance, palit makina yon. Kaso, inamin naman po kasi niya na inilusong niya sa baha doon sa mga usapan no, sa insurance. Inamin niya yon na talaga inilusong niya. Kaya hindi po napagbigyan yun ng insurance. So, hindi po mayag ang insurance na bayaran siya doon. Kayo ba mga kapatid, kung halimbawa brand new ang inyong internal combustion engine, ilulusong mo ba sa baha at maboid ang warranty nyo pati sa insurance? No? Kung halimbawa na lang ganito, inilusong mo talaga dahil inaakala mo nakakayanin niya. Tapos nasira, sasabihin mo ba sa insurance na naabutan na lang po kami, bigla na lang po bumaha. Di ba? Kasi nungalingan nyo, bawal yun. Di ba? Huwag niyo pong gagawin yun kasi lalabas at lalabas ang katotohanan. Ngayon, kung talagang kayo ay naipit, no? Halimbawa, traffic, may mga lugar dyan sa Quezon City na ganyan, ano? Pagka umulan ng malakas, biglang nagkakaroon ng baha, catch basin, yun ang malas lang talaga. Kaya mga kapatid, sa inyong mga pagmamaneho, dapat presence of mind po talaga. Kung halimbawa napansin nyo na meron na talaga namumuong tubig doon, gumawa na kayo ng paraan, kung makaka-U-turn kayo, mag-U-turn na kayo, huwag nyong payagan na malubog ang inyong sasakyan, mapa-electric vehicle pa yan, mapa-internal combustion pa yan, kasi po napakadelikado. Alam niyo po ba sa electric vehicle, yung Cybertruck po ng Tesla, di ba inilusong talaga yan sa malalim na, na tubig no? Sabi nga dito sa AI, no, itong mga batteries na yan, up to 1 meter, yung mga electric vehicle na yan, pwede mong ilusong yan. Kaya lang, kawawa yung sasakyan mo kung papasukin yung loob. Kasi si Cybertruck, hindi yata pinasok So once napasukin ng tubig, baha ang loob ng sasakyan mo, wala nang kwenta yan. Kahit pa sabihin mong hindi naapektuhan ng baterya niyan, wala na po yan. Kapag kayo ay bumili ng electric vehicle, ito ba ay pwedeng pambaha? Hindi po amphibian ang inyong binili. Hindi siya pang dagat or pang ilog or pang tubig baha. Yung mga nag-iisip na nagsasabi na walang kwenta yan, hindi yan pwede sa baha, gamitin nyo na lang po yung inyong common sense. No? Hindi siya dapat ilusong sa baha. Kahit na anong sasakyan, hindi siya dapat ilusong sa baha. Pero mga kapatid, may mga sasakyan na dinidesign din naman para sa ganyan. Yung mga off-road na mga sasakyan. Kami, gumagawa po kami dito at meron din akong crosswind na ginawa ko nga pong pang off-road. Dinadala namin dyan sa Santa Ines, no, sa Tanay. Maraming ilog dyan na tatawirin para makarating doon sa pinaka-target namin na pupuntahan. No? Ang pinakamalayong napuntahan ko dito ay pang 10 ilog lang. Hindi na po kami tumuloy kasi nga gagabihin kami. Balikan lang naman talaga ang biyahe namin doon at doon na kami nag-picnic po doon. So yung mga dinala po namin ay pwede sa pangbaha dahil itinataas namin ang body noon. Binabody lift namin, suspension lift. Tapos ang mga pyesa noon mga kapatid, ito. Kapag po kami ay nagtitrail, inire-ready ko na ang sarili ko na ako igagastos pagkatapos ng trail. Kasi lahat po ng papasukin ng tubig doon, i-check namin, differential, transmission, even yung mga starter, yung alternator, kinakalas-kalas lahat namin yan para matanggal yung tubig na pumasok doon. No, kasi nga, delikado yon para doon sa mga pyesa na sinasabi ko. Yung mga grasa, mawawala. No? Kailangan mag-regrease ulit kami. Lahat ng mga pyesa na yon, kailangan ulit naming ayusin. Dahil nga sa may shop naman po tayo, ginagawa ko po yon. Pero kayo, paano nyo ngayon magagawa? Yung po sinasabi ko na to na kapag kayo ay nalusong sa baha, kailangan pabuksan nyo yan dahil yung tubig baha maraming dumi. Yung tinatawid naming ilog dyan sa Santa Ines, hindi yun madumi. Malilinaw na ilog yun. Habang tumatawid kami doon, may mga naliligo pa. Malilinis na mga tubig po yun. Pero itong tubig baha, kahit sabihin mong yung preno lang ang pinasok ng tubig baha na yan, napakadumi po doon. At kapag hindi nyo yan naipalinis, ay talagang masisira po ang inyong mga sasakyan. Ngayon, sino ba yung mga naglalakas loob na ilusong yung mga sasakyan na yan sa tubig baha? No? Yung unang-una, yung mga driver ng mga sasakyan. Yung driver lang, yung hindi siya ang may-ari. O kaya naman yung may-ari na talagang kasubuan na siguro, kailangan niya talagang makatawid. O marami naman silang sasakyan. May nakita ako dito sa Valley Golf, BMW, modelo, nilusong sa baha Ako sa isip-isip ko, baka driver lang to. Kasi alam mo, kung driver lang siya, hindi niya yun pagmamalasakitan. Sorry dun sa ibang driver, hindi naman lahat. So may mga driver na hindi niya yung pagmamalasakitan. Yung mga driver nga lang ng mga jeep meron din kami pampasada ng jeep. Ilan yung mga drivers po na
Talagang nawawala pa yung gamit, no? Yung gulong. No? Nawawala pa yung gulong. Nawawala yung mga spare tire. Sa taxi, nagkaroon din kasi kami ng taxi. Meron mga ganong mga drivers. Hindi ko naman nila lahat. Pero kung halimbawa nga, nalusong sa baha, pwede naman silang sabihin nilang, sir, hindi ko po sinasadya. Bigla na lang po umangat yung tubig. Di ba? Ano pa magagawa ng may-ari? Oh. So, yun ding iba na, na inaakala niya na mababalang yung tubig baha. Oh, akala ko kasi, lang kita ko pa yung bangketa Yun nga lang, habang lumalayo siya, lumalalim naman. Mas delikado ang mga internal combustion engine na ilusong mo sa baha. Ngayon yung iba kasi natatakot lang. Baka makuryente kami. Kasi ang sinasabi ni Autorans ay 300 volts to 800 volts yung baterya. O ganun po talaga kataas yun. Pero kasi yan po ay mga selyado. Kapag eto na, may mga nakikita ako sa YouTube, no? Kasi hindi pa naman natin na-experience dito sa Pilipinas Ang nakita ko diyan, nalubog sa baha, medyo kumukulo-kulo na nanggagaling doon sa electric vehicle, nalubog na siya, kumukulo-kulo na, meron ng hindi magandang nangyayari doon. Malamang napasok nung tubig yung battery po nung electric vehicle. Marami namang may mga sasakyan. Ako po, ang dami kong sasakyan. Ni minsan, hindi ko pa inilusong sa baha yung mga kotse ko. Pero yung cross-twin ko na mataas, yung Pajero ko na mataas, no, inilulusong ko sa baha yun kasi talagang malalaki ang gulong. Pero yung Grandia ko, na naibenta ko na, ni minsan, kahit gutter deep yan, hindi ko inilusong sa baha. Alam niyo kung bakit? Yung kanyang air filter, dun sa air cleaner, nandun sa baba yun. Nasa tapat halos ng bumper yun. Na kapag yun ay nakahigop, papasok doon sa loob ng makina, magbabaluktutan po ang connecting rod po nun. Kaya yung mga ganyang sasakyan na mababa, ang mga air cleaner, wag na wag niyo pong ilulusong sa bahayan. Masisira po ang inyong makina. Ngayon po, doon sa nagsabi, delikado pala yan sa tag-ulan at rough road. Hindi ko naman sinabing delikado sa tag-ulan at rough road kasi nag-comment siya doon sa sa vlog ko. Pero itong matindi doon sa comment niya Hump, ayan Hump nga lang, sayad na Hump nga lang, sayad na no? Sa totoo lang, maraming mga sasakyan, hindi naman nagmi-minor sa humps. Bakit po? Wala naman silang iingatang battery dun sa ilalim ako, dahil sa alam kong may battery dun sa ilalim, at yun naman binili kong sasakyan ay hindi naman talaga kataasan, yung konserba, nag-iingat lang ako. No? Baka mamaya biglang sumayad, maparis ako dun sa Hyundai Ioniq 5 sa Canada, na hindi na po pinalitan ng insurance yung battery. Ako naman, ayokong gumastos ng malaki. Baka mamaya sabihin ng insurance, alam mo nang may humps pinwersa mo pa bilis-bilis pa ng mo di ba? Kasi may mga investigations po yan no? Paano kung mapatunayan nilang ako ngayon yung nagkaroon ng neglect, ako ngayon yung nagkaroon ng kasalanan? Ako ngayon ang bibili ng battery, ang mahal-mahal nga ng battery. Sabi ko nga sa inyo, yung 27 kilowatt hour po na yun na battery, ay pwedeng umabot yun ng 250,000 to 300,000 or 350,000. Depende po sa brand. Kung CATL yan, kung BYD yan na battery. Depende. Kaya po, mga kapatid, iniingatan ko lang para doon sa nagsabi na delikado po ito sa humps, huwag ka pong bibili ng electric vehicle kasi baka hindi mo magamit yung common sense mo. Common sense lang. May bagong technology, may bago kang sasakyan, electric vehicle, kailangan mong pag-ingatan dahil unang-una, malaki ang naitutulong sa'yo ng electric vehicle, ang laki ng nasisibi ko, no? Meron pa akong extra pangkape. Kung hindi mo siya iingatan, kung kitang-kita mo na yung humps, dire-diretso ka pa, no? Biglang sumayad yung battery mo, nagkaroon ka ng malaking problema, nasira o kaya naman, pinacheck mo sa Moretti, tapos sinabi ni Sir Gianni, naku Randy, hindi na pwedeng palitan to. Bakit ganito yan? Hindi naman yan babangga sa humps kung hindi ka mabilis. Di ba? Hindi na ngayon papalitan. Pero kung may plano ako dito sa Moretti ko, no? Magtataas ako ng konti dito. Pwede naman akong magtorno ng engineering plastic para ilagay ko doon sa coil spring, tataas ng konti kahit 1 inch, tapos magpalit ako ng medyo mas malaking diameter, outer diameter ng gulong para tumaas ng konti. Sapat na yon na maiwasan ko itong mga illegal na humps. Illegal na humps, mga kapatid. Meron bang illegal na humps? Yan po ang susunod kong sasagutin sa inyo. Mga kapatid, alam niyo po ba na itong mga speed humps po na yan ay dapat, bago mo yan i-construct, bago mo yan gawin, dapat yan ay may approval ng local government unit sa munisipyo at ng city engineering office. Hindi ka pwedeng gagawa ng humps sa mga public roads at maging nga sa mga subdivision na na-turn over na sa gobyerno yung kanilang mga roads doon. Hindi ka pwedeng basta-basta gagawa ng humps dyan nang walang approval ng
engineering office, city engineering office at ng local government unit. Bawal po yun. Delikado po kasi yun. At kung meron man pong humps na papayagan na malagay, diyan po sa mga kalsada na yan, iyan po ay mayroong tamang sukat. No? 7 cm, no? 7 centimeters lang po ang pwede niyang itaas. Kung ito yung 7 cm, ito po, 7 cm, ayan o, 7. Ganito lamang po ang dapat na taas ng humps. 7 to 10. Ngayon, yung 10, ito na yan. Tapos po, hindi siya pwedeng, ang humps mo yung 7 ganun, 7 na ganun. Malawak po yan, ang humps. At iyan po ay may pintura na reflectorized na color yellow at black na may mga stripes na ganun. Hindi po pwedeng basta-basta ka na lang nagagawa ng humps. Bawal po yun. Illegal po yan. No? May katapat na kaso po yan. Kaya doon sa mga public roads na alam nyo na ang humps ay mali ang pagkakagawa at nagkokos ng aksidente. Kasi yung hindi pamilyar doon sa mga humps na yon, no? At walang kulay, tapos biglang nailawan niya lalo na sa gabi na, uy, may humps pala, biglang mamembreno. Tapos may motorsiklo sa likod, kaya maraming na-aksidente. Bumabangga yung motorsiklo. Malakas ang preno ng mga four wheels O kaya kahit hindi motorsiklo. No? Hindi mo inaakala na may humps doon dahil walang kulay, namreno kang bigla, yun nasa likod mo, babanggain ka. Kaya pa, napakadelikado nun. Hindi pwede yung humps na ganito. Ayan. Di ba? Ang lakas makasira pa kaya ng mga suspensions niyan. No? Kaya talagang hihintuan mo Di ba? Kaya yung iba, nasisira yung mga sasakyan. At yung iba talaga nagkokos ng problema, aksidente. Kasi yung humps nila talagang matindi, ganyang kataas. Ngayon, dadaan ko ba yung electric vehicle ko dito? Ang baterya ko nasa ilalim. Kaya po, ako, nag-iingat ako sa electric vehicle ko. Kahit hindi naman electric vehicle, kahit yung ibang mga sasakyan ko. Dahil pag binigla mo, ang sasakyan mo, ang suspension niyan, pag binigla mo sa humps yan, kayang-kayang sirain. Suspension arm, lower and upper suspension arm, ball joint, rock end, no? At yung stabilizer link, yan yung madalas na nasisira dahil bigla-bigla mong idinadaan sa humps na pwersa yung mga suspension parts. Lalo na rin po na isang makakapagbigay ng problema yung mga humps na yan ay yung mga shock absorbers. Pati yung mga shock mounts, yung mga goma. Di ba? Dati wala namang ingay yung sasakyan ko, yung pang-ilalim, no? Bigla na lang umingay. Hindi naman sira yung shocks. Hindi naman sira yung ball joints, yung tie rods. Ano yung sira? Yung goma na nag-insulate doon sa shock absorber at doon sa coil spring. Nasira na pala yun. Kaya ngayon, may lagotok. Yun lang pala ang naging problema. Dahil po doon yun sa humps. At dahil doon sa driver na hindi po umiiwas at hindi nag-slow down kapag po nandyan na yung humps na illegal. Yung mga illegal, i-report nyo yan. Mga kapatid, ito na po yung last na comment na sasagutin ko. Ito po ay mula kay Ryan Roy Pascual. Akala nyo kung sino Ryan, ha? Alam nyo, sabi ni Ryan, ito po, sports car nga, mabenta mo pa ng milyon pa. Kahit mataas na ang takbo, ang natakbo siguro. Ito, but EV kaya, mabenta mo pa ba? Siya, kung natira na lang ay 3 years, mabenta mo pa ba yan ng 1M? Diba? Sa totoo lang, mga kapatid, kung ako ay magbebenta ng sasakyan, tulad na lang yung ibinenta ko na Fortuner, nabili ko ng 1.4 million. After 9 years, tumakbo ng 130,000. No? Dahil nag-network ako kung saan-saan lugar ako nakakarating. Alam nyo ba, yung 1.4 million na Fortuner na yun, nabenta ko na lang yun ng 500,000. Pinapinturahan ko pa yon. Ganun talaga ang depreciation ng sasakyan. Halos 80,000 per year or 100,000 per year. Depende sa pag-aalaga mo. Kung talagang magandang-maganda at hindi naman tumakbo ng sobrang dami, no? Nabebenta mo pa ng medyo mataas. No? Siguro kung 2008 na Fortuner, ibenta mo ngayon, kung talagang magandang-maganda, naka-set up, yung gulong mo, maayos, yung mags mo, nasa mga 600 pa yan, 650. Ganun pa ang bentahan yan. Pero bagsak na talaga ang presyo nun. Ngayon, yung sinasabi mong sports car na yan, Ryan, kung binili mo yan ng ilang milyon, tulad nung GT86 ko, ibinebenta ko na lang ngayon ng 850,000. Ryan, baka gusto mo kasi baka kaya mo pang ibenta to ng 1 milyon to 2014 na GT86 na Toyota. No, ayan ang video niya, pakita ko sa inyo. Ito Ryan, baka gusto mong bilhin, binebenta ko na lamang ito ng 850,000. Since mahili ka naman sa sports car, na dalawa lang ang pwedeng isakay. Kung meron kang pwedeng isakay doon sa likod, naku, nakatalong ko yun kasi talagang wala siyang passenger seat sa likod. So sa GT86, dalawa lang ang maisasakay mo. 2.0 ang makina, malakas sa gasolina.
At yun nga, kung ikukumpara mo to sa electric vehicle, Ryan, iba yung naibibigay ni electric vehicle at iba yung naibibigay ni sports car. Yung sports car mo na yan, subukan mong ibenta ngayon yan. Tignan mo kung may bibili ngayon yan ng gusto mong presyo. Dahil napakamahal ng gasolina at diesel. Pangalawa, ay dalawa lang ang sakay ng sports car mo. At hindi lahat ng tao gustong bumili ng gusto mong sasakyan ng sports car mo. Kung lahat bibili ng sports car, lalong magkakaroon ng problema ang Pilipinas. Ang Metro Manila, biro mo dalawa lang ang sakay, tapos lahat naka-sports car dahil lang sa gusto mo na pagdating ng panahon, mabenta siya ng 1 milyon kahit na marami nang natakbo. No? Anong common sense meron tayo ron? Dahil dito sa sinabi mo, Ryan, na 3 taon na lang ang natitira, mabenta mo pa ba yan ng 1 milyon, nagkakamali ka. Kasi siguro, kinuha mo yung idea mo na 3 taon na lang ang natitira doon sa warranty ng battery. Ang warranty kasi ng battery, Ryan, ay 8 years. Di ba? Pero itong mga electric vehicles po na ito ay mayroon tong capacity na yung kanyang cycle and charge and discharge ng 3,000 to 5,000 na charge and charge cycle niya. Napakadami nun. So iyon ay inaabot ng 10 to 15 years na 100% pa yung kanyang naikakarga. No, hindi nagbabago yung kanyang capacity. Pero siyempre, yan yung pag-aaral. Hindi pa lahat ngayon ay mayroong electric vehicle. Kaya ako, ihintayin ko pa ngayon yung 8 years. 58 na ako ngayon, 66. Sana nakakapag-vlog pa ako, Ryan, para mapatunayan ko sa'yo na tama pala yung sinasabi ng mga nag-aral po dito, yung mga gumawa ng mga EV batteries po na yan. Pero napakatagal pa nun. Kaya dito, mga kapatid, maganda naman yung pangako ng technology. At ako naman talagang nasubukan ko na kung magkano ang natitipid ko dito sa electric vehicle na Moretti, si Conserva. Gamit namin mag-asawa araw-araw, 30 pesos a day ang aking gasto. Samantalang doon sa mga kotse ko ay talagang 500 pesos a day dahil nga po tumaas ang presyo ng gasolina. Hindi ko ipagpapalit ngayon itong ganitong klaseng mga electric vehicle. Unang-una, madali siyang i-maintain at dahil sa yung mismong may-ari ng Moretti, nare-reach mo. Hindi katulad ng binili yung mga electric vehicle, hindi nyo ma-reach yung talagang may-ari niyan. O siguro yung mga dealers, yung mga salesman, ma-reach nyo. Pero ako po mas okay na ako dito. Kaya ako hindi kinabahan na bumili. Kasi hanggat ako yung pinagtitiwalaan ni Sir Johnny, syempre yung aming relationship na ako po ay bumili. Ako yung end user ng kanyang Moretti, hindi magbabago yon. At sigurado tutulungan niya po ako ng tutulungan dito. Sa isang electric vehicle, malaki ang bumabalik sa'yo. Mayroon kang return of investment. Alagaan mo lang. Pero diyan sa sports car mo, walang babalik sa'yo diyan. Lahat yan, puro palabas. Ang sasakyan mo, nagde-depreciate yan, bumabagsak ang presyo niyan. Marami pa sana akong gusto sabihin dito kay Ryan. Pero baka gusto niyong dagdagan. Ano bang tama talaga? Bumili na lang ng sports car o mamahaling sasakyan na after 5 years ay pwede mo pang mabenta ng milyon? Yun ba yung dapat natin gawin? Para sa akin, ang gusto ko makatipid tayo. Kaya tayo bibili ng electric vehicle. Mabawi natin yung mga gastos natin sa mga combustion engine na dati nating ginagamit. Makabawi man lang tayo na tuloy-tuloy yung buhay, tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy-tuloy yung negosyo, tuloy-tuloy yung pagpasok sa eskwelahan. No? Walang mababawas sa oras natin sa pagtatrabaho dahil nakakatipid tayo sa paggamit ng electric vehicle. Mga kapatid, magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat.